Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lily. Nakatira dito sa parte ng Quezon Avenue. Edad 48 na ngayong taon. Magmula po nang mag-pandemic ay nahilig na akong makinig sa iba't ibang horror narration stories. Kaya naman, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong bata pa po ako. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong baryo kung saan ako nakatira noon, Kuya Bari. Basta ang maibibigay ko lang pong impormasyon sa inyo ay nasa parting Visayas po ako nakatira noon. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1978. Dahil sa palaging nag-aaway ang aking mga magulang at hindi na magkasundo. Kaya napagpasyahan ng aking ina na hiwalayan na ang aking ama at iniuwi kami ng aking kapatid na si Sandra doon sa probinsya sa parting Visayas. Doon kung saan nakatira ang ina nitong si Lola Berta. Noong naroroon na kami sa probinsya ay nanatili lamang ito ng ilang araw at agad nang bumiyahe ito pabalik ng Maynila upang magtrabaho. Iyon pa lang po ang unang pagkakataong makita at makasama ko si Lola Berta. Kaya medyo naiilang pa lang po ako dito. Mabait naman po ito sa amin at nakikita ko namang maalaga ito sa aking kapatid na si Sandra. Siya nga po pala, Kuya Bari. 12 taon pa lamang po si Sandra noong mga panahong iyon. Apo, malungkot ka na naman. Namimiss mo ba ang mama mo? Malambing na tanong sa akin ni Lola Berta at tinabihan ako nitong umupo sa malaking bato na nakaharap sa sapa sa likuran ng bahay nito. Hindi ko mapigilang maluha ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Sobrang namimiss ko po kasi ang aking mga magulang at ang buhay sa Maynila noon. Ibang-iba po kasi ang kinalakihan ko doon sa Maynila kaysa sa probinsya. Kasi sobrang tahimik at malalayo po ang mga kapitbahay namin. At halos mga puno ng lansones at santol ang nakapalibot sa bahay ni Lola Berta noon. Kaya pagsapit ng hapon ay kuliglig lang at mga ingay ng palaka ang aming naririnig. Hayaan mo, Apo, kapag nagkapera tayo ay pupunta tayo sa bayan at tatawag tayo sa iyong ina para hindi ka na malungkot. Wika pa sa akin ni Lola, kaya natuwa naman ako sa sinabi nito. Magmula po noon ay naging malapit na po ang loob ko kay Lola Berta. Kung saan ito magpunta ay kasama kami ng aking kapatid. Masasabi ko pong napakabait po ng aking Lola Berta. Kaya lang, may napapansin akong kakaiba kay Lola Berta. Nakabukod ang pagkain nito at sa tuwing sumasapit ang gabi ay pinapapasok na kami nito kaagad sa kwarto. Hindi po kasi namin ito katabing matulog sa higaan dahil pinagawaan kami nito ng sariling kwarto namin. Palagi ring sinasabi nito sa amin na kailangan pagsapit ng 7:00 ng gabi ay nasa loob na kami ng aming kwarto. At dapat daw ay itali ko rin ng maigi ang pintuan ng kwarto kapag matutulog na kami ng aking kapatid at wag na wag daw kaming lalabas pa ng kwarto. Kung sakali mang maihi kami
ay may binigay si Lola Berta sa aming maliit na balde at doon na raw kami umihi upang hindi na kami lumabas pa ng kwarto. Nakita ko ring may dinikit itong papel sa pintuan na may nakasulat na letrang hindi ko po maintindihan. Tinanong ko naman ito kung bakit hindi kami pwedeng lumabas ng aming kwarto pagsapit ng alas 7 ng gabi. Papaano po kung nagugutom o nauuhaw kami? Nako, wag na kayong mag-alala pa dahil hapon pa lang ay maglalagay na ako ng tubig na inumin at kamuting luto sa kwarto ninyo upang hindi na kayo lumabas pa. Wika nito sa akin. Anya pa ay ayaw niyang naiistorbo siya sa gabi kapag natutulog na siya. Kaya hindi na niya kami pinalalabas pa ng kwarto. At kung sakali mang may maririnig akong mga yabag o ingay, ay huwag ko na lang daw pansinin iyon. Dahil nga sa bata pa ako noon, Kuya Bari, sumang-ayon na lang ako sa sinabi ni Lola Berta upang hindi humaba pa ang aming usapan. Hanggang sa isang gabi, siguro po ay pasado alas 12 na iyon nang biglang magising ako. Dahil nakaramdam ako ng pagkaihi, kaya nagmamadali akong tumayo at hinanap ang ihian. Noong matapos na akong umihi ay tumayo na ako upang bumalik na sa tabi ng higaan ni Sandra. Akmang hihiga na sana ako nang bigla akong nakarinig ng ingay ng pusa sa labas ng kwarto namin at kinukutkot nito ang gilid ng dingding. Kaya napakunot-noo ako at napaisip sandali. Dahil wala naman kaming alagang hayop, kahit pusa o aso ay hindi nag-aalaga si Lola Berta. Ayon kasi dito ay hindi ito mahilig mag-alaga ng hayop at ayaw na ayaw nito ang mga hayop. Kung kaya papaanong nagkaroon ng pusa sa kanilang bahay? Sandali ko pang pinakinggan at idinikit ko ang aking tainga doon sa dingding ng kwarto upang marinig ko ang ingay sa labas ng kwarto namin. Habang pinapakinggan ko iyon ay parabang nag-iiba naman ang boses na naririnig ko. Parang pinaghalong baboy at pusa ang ingay. Dahil tila ba isang baboy na humahagok ito at maya-maya naman ay ungol ng pusang nagagalit at kinukutkot ang gilid ng dingding. Tumayo na ako upang buksan ang pintuan. Kaya lang ay bigla kong naalala ang bilin sa akin ni Lola na wag kong bubuksan ang pintuan ng kwarto kung sakali mang may maririnig akong kakaiba. Kaya naghanap na lang ako ng butas upang makita ko ang hayop na nasa labas ng kwarto. Ilang sandali pa ay may nahanap akong butas sa gilid ng pintuan. Sumilip na ako doon at hinanap ang hayop na nag-iingay sa labas ng aming kwarto. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa aking paghahanap ay napadako ang paningin ko sa isang nilalang na kalahati baboy. At ang kalahati nito patungo sa kanyang ulo ay ang wangis ng aking lola. Napasinghap ako ng hangin at napatakip sa aking bibig nang kumilos paharap
ang nilalang na iyon. Kitang-kita ko ang nakakatakot na mukha ni Lola Berta. Buhaghag ang mga buhok nitong purong puti na dahil sa katandaan. Pulang-pula ang mga mata nitong nagbabaga. May mga maliliit at maiitim na balahibo ito na nakapalibot sa buong mukha niya na animoy balahibo ng aso. Naglalabasan ang mga ngipin nitong matutulis at walang humpay ang pagtulo ng mga laway nito sa sahig. Gumagapang itong parang pusa na nakatukod ang mga kamay sa sahig. Nakikita ko ang buong kaanyuan nito dahil sa liwanag ng lampara sa lamesa. Halos hindi ako makahinga ng mga oras na iyon, Kuya Bari, dahil sa takot at pakiramdam ko ay nangangapal ang buo kong katawan at nagtataasan ang mga balahibo ko sa batok. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong gumapang papalabas ng bahay hanggang sa hindi ko na narinig pa ang susunod na mga yabag sa labas. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung ano na ang susunod na nangyari sa aking lola dahil hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako dahil sa takot. Nagising na lang ako ng umagang iyon nang makaramdam ako ng mahinang pagtapik sa balikat at iminulat ko ang aking mga mata at nakasiksik na pala ako sa gilid ng pintuan. Nakita kong nakangiti si Lola Berta sa akin. Iha, bakit dyan ka natulog? Sa likuran ng pintuan, apo. Kanina pa kita ginigising, pero hindi ka magising-gising. Mukhang napasarap yata ang tulog mo. Iniwas ko ang tingin ko kay Lola nang maalala ko ang nakita ko kagabi. Sa halip ay tumayo na ako at nagtungo sa kusina. Nakita ko namang sumunod si Lola sa akin, samantalang si Sandra ay naglalaro na sa labas ng bakuran ng umagang iyon. Nasundan pa ang mga pangyayaring iyon, Kuya Bari, dahil magmula nang malamang kong aswang pala si Lola ay medyo umiwas na ako dito at iniwas ko na rin si Sandra. Hindi ko na ito iniiwasan sa bahay kapag sila lang ni Lola ang naroroon. May mga pagkakataong sinasadya kong lumabas ng kwarto kapag naririnig kong tumitilaok na ang mga manok. Doon nga ay nabungaran ko si Lola Bertang nagmamadaling pumasok sa bahay. Puno ng dugo ang bibig nito at ang kanyang mga kamay. Dumiretso ito sa palikuran at naligo kaagad. Sa isip-isip ko po noon, kaya pala palaging maaga itong naliligo. Ang buong akala ko ay normal lang iyon kay Lola na maagang maligo. Kasi kadalasan sa mga matatanda sa probinsya ay maaga talagang naliligo. Sandali pang napahinto si Lola Berta nang paglabas nito sa palikuran ay nakita akong nakaupo na sa kusina. Noong makalapit na ito sa akin ay buong tapang kong tinanong ito kung totoo ba ang mga natuklasan ko. Tumahimik sandali si Lola bago ito nagsalita. Ayon dito ay totoo ang lahat ng mga nakikita ko. Isa siyang aswang, ngunit hindi siya katulad ng ibang aswang na nambibiktima ng mga tao. Anya, sa tuwing nagugutom siya at naghahanap ng lamang loob at dugo ang kanyang kalamnan, ay naghahanap siya ng hayop
doon sa kagubatan at iyon ang kanyang kinakain. At yung papel na idinikit niya sa pintuan ng kwarto namin at may nakasulat na Latin ay isa palang proteksyon laban sa mga aswang. Nalaman ko rin pong dating manggagamot pala si Lola Berta bago ito naging aswang. Ayon sa kanya ay may nakalaban daw siyang kapitbahay na aswang. Noong nakagat siya nito ay hindi niya nagawang gamutin ang kanyang sarili dahil mabilis ang pagkalat at paghahawa ng pagiging aswang sa kanya. Wala naman siyang malapitang manggagamot upang tanggalin ang pagiging aswang, kaya't nanatili siyang naging aswang. Naging maayos at ligtas naman po kaming dalawa ng aking kapatid doon sa piling ni Lola Berta. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, bumalik ang aming ina at kinuha na kami para dito na manirahan sa Maynila. Magmula po nang iwan namin si Lola Berta ay wala na kaming balita sa kanya at ang huli kong narinig na lang dito ay pumanaw na pala ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Lily. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.